So this is the second part of the series 1 videos where we talk about the part 2C topic 1 of the CMA exam, the cost volume profit analysis. Now to continue, we all know that the main objective of the business is to maximize profit. And ang profit, alam natin, meron dalawang factors yan that affects our profit. Una, sales at yung cost. No? So yung sales, yung benta, at yung cost, yung gastos, in order for us to determine kung magkano yung kita natin. And we also know ang sales is also composed of two factors. Yung ilan ang nabenta, which is the volume, at magkano nabenta, which is the selling price. Okay? So bakit natin nabanggit? Because the CVP analysis will help us in analyzing the relationship of the volume, the sales, at and cost, and also the profit. So pag merong increase or decrease sa volume, ano bang effect nun sa cost, and consequently ano bang effect nun sa profit? Okay? So in definition, ang CVP analysis is really a tool for us to understand the relationship of the sales volume, the cost, and profit. Kaya ganun mismo yung pangalan ng analysis na to. Kasi ito talaga yung ina-analyze natin. Ano ba yung mga relationship nilang tatlo? Pag gumalaw yung isa, ano effect nun sa iba? Pag gumalaw yung cost, ano effect nun sa profit? So yun yung ina-analyze natin. This is really a tool for us to make a decision on how we can maximize our profit. Okay? So since this is a tool, hindi sa lahat ng pagkakataon readily magagamit natin siya. Kasi meron tong mga limitations sa paggamit. So may mga limitations tayo sa paggamit nito. So since na may mga limitations tayo, kailangan natin i-adjust yung mga gagamitin natin in order for us to use this analysis, and therefore we need to make assumptions. So para ma-minimize natin yung mga limitations na to, we have to make an assumptions. And yung mga assumptions na to, they are called assumptions because they are logically that can happen to the business, pero hindi sa lahat ng pagkakataon ganun yung mangyayari or ganun yung kakalabasan. Okay? Later on, mababanggit natin kung ano yung mga assumptions na to at mga limitations na to. Okay? Kaya naging limitations siya. So, these are the assumptions and limitations para magamit natin yung CVP in using the CVP analysis. So, unang assumption natin is yung gastos natin at yung benta. Yung relationship ng gastos at ng benta ay predictable natin at yung relationship nila ay linear. So, bakit predictable? Ibig sabihin, alam natin kaya siya predictable. Pag tumaas yung isa, alam natin magiging effect sa isa. Kaya siya predictable. Alam natin, pag tumaas tong sales ko, mapipredict ko na yung cost ko
tataas din. Okay? So, ano naman pag sinabi nating linear? So, kaya siya tinawag na linear naman from the word itself, line, yung relationship ni cost at ni sales, we can form a line. Bakit we can form a line? Kasi pag tumaas si sales, ganyan, di ba, pataas yan. Alam natin na ang magiging effect nito kay cost, tataas din. Kaya ang relationship nila, linear. Kasi we can create a line on the relationship between cost and sales. Okay? Pangalawa, the relationships are true over the relevant range of activity or linear relationship. So yung ano daw, yung relationship ng cost at ng sales ng linearity at predictable. True lang siya at valid lang siya over the relevant range of activity. Ano ibig sabihin nun ng relevant range of activity? At certain point of activity, yung pagiging predictable at pagiging linear ni cost at ni sales, na pag tumaas, tataas din si sales. Pag tumaas si sales, tataas din si cost. With a certain level of activity lang siya. Ibig sabihin, pagka hindi na siya within the relevant range, pwedeng yung pagiging linearity nila or pagiging predictable nila is hindi na natin kayang, hindi na ganun yung relationship nila. Okay? Anong best example nito? Halimbawa, meron tayong binebenta na let's say makeup kit. So yung binebenta nating makeup kit, nabebenta natin siya ng 100 pesos per piece. So yun yung selling price natin. At yung makeup kit na to, nabibili natin siya sa Shopee at a cost of 50 pesos per piece. So yan yung cost na bili natin. So pag sinabi nating predictable at linear ang relationship ng selling price, ng sales at ng cost. Pag dalawa na benta natin, alam natin na tataas din yung cost natin with the same percentage. So kung dalawa to, 200, magiging 100 to. Pag tatlo naman, magiging 300 to, magiging 150 to. So napaka-predictable ng relationship ng sales at ng cost. Yung linear naman, sabihin natin ito ang cost at ang sales at ito naman yung volume. So at 100, at 0, at 100, 200 at 300. So nandito yung cost at ng sales. So pag tumataas yung quantity of sales natin, tumataas din yung selling price natin or sales. Yung sales, total revenue. Pag tumaas naman ang volume na nabenta natin, yung magiging cost din niya o total cost is tataas din. So ito yung sales line, ito yung cost line. Kaya siya linear. So, itong pagiging linear, katulad na banggit natin kanina, linear at predictable.
valid lang siya over the relevant range. Paano ang ano nun, paano natin may explain yun? Halimbawa, yung bili mo sa ano sa Shopee na 50 pesos per piece. Ang kaya lang i-accommodate ni ni Shopee is hanggang 5 pieces lang na bibilin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, pagka ang selling price mo or ang sales mo at ang cost mo, pag isa 100, 200, 300, 400, 500, at 600. Ngayon, ang bili mo kasi 50. So, pagka isa na benta mo, 50, 100, 150, 200, at 250. So, ang sabi ni Shopee ay hanggang 5 lang yung kaya kong mabenta sa'yo. Kasi pagka lumagpas ka na ng 5, instead na parcel, nasa kalagay lang siya sa pouch, kailangan na siyang ilagay sa box. Pag lumagpas ka ng more than 5, sa box na siya. And pag sa box na siya, kailangan mo magbayad ng additional shipping fee at a handling fee. So instead na 50 pesos ang bili mo, magiging 50 times 6, 300, plus mandadagdagan ka pa ng shipping fee at handling fee na 200 pesos. Kaya sa pang-anim na benta mo, instead na 300 lang yung gastos mo, magiging 500. So, hindi na siya predictable at hindi na siya linear. Kasi yung 1 to 5 mo, linear at predictable pa. Pero pagdating mo ng 6, hindi na siya linear. Okay? So, yun yung halimbawa ng relevant range. Valid lang siya yung relationship niya ng pagiging linear at predictable over the relevant range. Ang halimbawa ng relevant range natin, yung binili natin kay Shopee, ay hanggang 1 to 5 lang yung relevant range. Pag nag-exceed tayo doon, hindi na magiging linear yung relationship ni sales at ni cost. Okay? Pangatlo, all costs classified as either fixed or variable. So ito naman ang fixed at variable cost. Di-discuss to sa topic ng part 2D. Yung part 1 ng CMA exam, yung cost measurement concept. Nandito yung type of cost. So, pero for review purposes, itong fixed and variable na yan. Nasa part 1 kasi yan. Part 1. Part 1D. Part 1D ng CMA. Doon din i-discuss yung mga classification ng cost. Kasama na doon yung behavior, which is fixed and variable. So, bakit naging limitation to or naging assumption to? Ang paggamit ng cost volume profit analysis, we use the contribution income statement. Ano yung contribution? Income statement. So, katulad ng alam nating definition ng income statement, ang income statement presents the financial performance of the business, kung magkano yung kinita niya. Pero since this one is a different type of income statement, which is contribution income statement, ibang pagpe-present ng sales at ng cost dito. So, sa contribution income statement, naka-classify ang cost into fixed at variable. So, regardless kung product cost man yan or period cost, we classified them
as to fix. Pagsasama-samahin natin yung fix at pagsasama-samahin natin yung variable cost. So, sales at lahat ng variable cost, pagsasama-samahin natin. Contribution margin is fixed cost is equals to profit. Okay? So, ito ay pagkuha pa rin ng profit, pag-compute pa rin ng financial performance. Pero ang pag-present nito, ang cost ay naka-classify based dun sa behavior. Kung variable ba yan at fixed, regardless kung period cost yan or product cost. Kaya siya tinawag na contribution income statement. Makikita nyo dito, merong contribution margin. Diyan din nakuha kung bakit siya tinawag na contribution income statement because it highlights the contribution margin. Ano ba yung contribution margin? Contribution margin, tinawag siyang contribution margin dahil yung amount na to, this one helps to contribute to cover the fixed cost and to generate profit. Kaya siya tinawag na contribution. Nagko-contribute siya to cover the fixed cost. And kung sobra pa dun sa fixed cost, it helps to generate profit. Okay? So, ayan yung ginagamit natin sa CVP analysis, na contribution income statement. Kaya, importante kasama sa assumptions natin na ang lahat ng cost nakaklassify lang into variable at fixed cost. Okay? So ngayon, ano ba yung variable cost? Ano ang fixed cost? Ito ay nakadiscuss sa part 1D, topic 2 ng part 1 ng CME. Okay? Pang-apat na na assumption natin in CVP analysis is yung relevant range din. The same doon sa sa relationship ng sales at ng cost na valid lang siya sa within the relevant range. The same case with the behavior of the cost na fixed at variable. So yung pagiging fixed niya at pagiging variable niya is valid lang siya within the relevant range. So certain activity, fixed ka. Pero pag lumagpas ka na ng certain production volume, posibleng hindi ka na fix. Magiging variable. Number 5, production volume is equal to sales volume. So, isa din to sa mga limitations natin. Yung, para magamit natin yung CVP analysis, dapat lagi natin i-assume na yung production natin is laging equal to the volume of sales. Pero hindi kasi. Hindi madalas na nangyayari to na yung production natin, yun din yung ginagawa natin or yun din yung nabebenta natin. Okay? So, ito rin yung sa mga limitations ng cost volume profit analysis. Production, kung ilan yung volume ng production natin, yun yung volume ng sales. Number 6, in case of multi-product business, the sales mix does not change. So, isa din sa limitation sa paggamit ng CVP analysis pagka may multi-product business. Ang multi-product business is yung business na hindi lang isang type of product ang binibenta. May product A,
product A, product B, product C, for example. So, anong sabi dito sa ating assumption? Every time na may benta sila, laging ang composition nun, isang A, dalawang B, at limang C. So, yung isang benta nila na 8, ang composition nun, isang A, dalawang B, at limang C. So, anong limitations dito? Pagka gumagamit tayo ng cost volume profit analysis, yung sales mix na to ng bawat product is hindi nagbabago. Laging isa pa din, laging dalawa pa rin si B, laging 5 pa rin si C. So, yun yung isa sa mga assumptions natin. Number 7, time assumption. Yung relevant range is true over a period of time, usually within 1 year. So, yung relevant range kanina na binabanggit natin, na pagiging na relationship ng sales at ng cost, at nung pagiging fixed ng fixed cost, at pagiging variability ng variable cost. Na kanina sabi natin, di ba? Nabawa natin is yung 5 order natin, Shopee. So, pwedeng within 1 year, ano siya, valid siya. Pero, on the succeeding year, more than 1 year, pwedeng hindi na 5. Pwedeng, ang relevant range na natin, 10. Pwedeng 15. So, valid lang siya within a short period of time, yung relevant range. And number 8, yung time value of money is ignored. So, kasi ang paggamit ng CVP analysis is really for the short-term decision making lang. Kaya, kahit na gamitin natin yung time value of money, ibig sabihin yung i-consider natin yung purchasing power ng purchasing power. Halimbawa, ang ginagamitan natin decision making is for the 12 months. Pwede naman natin i-consider yung time value of money. Pero since this one is a short period lang, kahit na i-consider natin siya, yung time value of money is immaterial. So since na immaterial siya, hindi na natin siya kino-consider, ini-ignore na natin.